Paps, Mm-mm. thank you for agreeing sa Of course. papa-unlock sa akin. Kanina nilahanap ko yung word. Pagpapa-unlock pala, pagpapa-unlock. Uh, we knew each other kasi nung nasa Calgary ako noon. Di ba nag-post yata kayo nag-post kayo ng Michael Alba na Yeah, masterclass. na masterclass. Kamusta yun? Kamusta nangyari doon? Ganda. It was, alam mo yun, 3 days na masterclass with Sir Mike. Tapos, merong mga lumipad na iba-ibang drummer Bale, from, ilan ang turnout nyo? I'm not sure if 20 drummers or 25. Ayun, all over Calgary and merong taga Halifax, merong taga, Ang layo, Halifax pa. yeah, malalayo talaga. Nova Scotia. So, yun. Okay But, naman. Sino ang oh, kumonta kay Michael Alba? Ikaw? Kayo? hindi ako yung main na nag-organize, pero ako yung nag-message kay Sir Mike na merong interesado ba na gusto magpa-clinic, and which is drummer din yun dito si Paul. Hmm. Yeah, super close ko din. Actually, kapalitan ko yun sa church, mag-drums. Yeah. Then, yeah, isa din sa mga magagaling na drummers dito sa Calgary. Oo, magagaling. Lalo, yung front act, na-enjoy ko yung front act nung Kamikasi, nung concert. Yeah, yeah. Magagaling yung banda. Mm-mm. Isa doon si Paul, Okay. yung Northbound. Magaling yung mga banda. Mm-mm. Do bands get enough exposure, tingin mo, dito sa, I don't know, dito sa Canada? Like, let's say, kasi magagaling yung front act ng banda eh. So, like, what if nasa Pilipinas sila? How different is it, do you think? Um, it depends, bro. Kasi for us na band playing sa mga resto bar dito, like local, yung mga Pinoy restaurant or yung mga pangputi na pubs, yeah, we get paid standard. Standard yung rate dun. Like 150 yung minimum. Per tao Yeah. yun. Per member. Yeah. Mm-mm. Tapos, iba din yung rates for special events like wedding, corporate events. Lalo na kapag mga Christmas party na yung pinag-uusapan or birthday. Oo. Mm-mm. Kailan nagsimula yung ano mo, passion mo for drumming? Sa Pilipinas pa ba to? Yeah, Cebu. Kasi originally from Cebu. Bro, 5 years old, 5 years old. nagda-drums na ako. Yeah, Kasi kasi, binilang ka ng drums ng magulang mo, ganun. no, yung uncle ko may banda siya. So, kompleto kami ng set sa bahay. So, kapag nag-break time sila, walang nakaupo sa drum. So, parang nagsisneak in ako ba, nangingialam. Up until napabayaan na lang, Hmm. tapos natuto, tapos, yun na nakikinig din talaga kasi kapag nagta-travel kami going to, kasi yung place namin sa Cebu is 1 hour trip going to the city. So, kahit ano nung cassette tape na nilalagay ng uncle ko, Sinasabayan mo ng so drums. yun, Imaginary drums, ganun. parang yung parang dashboard, doon ko lang pinapalo. So yun nga, up until natuto talaga. Mm-mm. Nabasa mo na ba yung ano? Merong libro si Dave Grohl eh, The Storyteller. So, Min- ano sabi na? kinikwento niya na dun sa libro, kinikwento niya na nagda-drums nung hindi pa siya sikat, nung hindi pa siya sa banda talaga. Yung, Yeah. yung journey niya parang kaya niya mag-drum sa bibig. Nagda-drum, Yeah. pak, ganun-ganun, Yeah. gumagano-ganon siya. To the point Mm-mm. na sinabihan na siya ng dentista niya na masisira yung ipin niya sa ginagawa niya. Mm-mm. Ikaw naman sa dashboard ka ng sasakyan. O dashboard ng sasakyan. Tapos, yun yung drum set namin sa bahay na luma. Mm-mm. Tapos, Tanda, nag-formal education ka ba? no, formal education was late na. No, yun na yung time na
kalagitnaan siguro like after 10 years pa siguro or after, ilang years. Kasi first ako nag-enroll ng lesson talaga, masterclass din ni Sir Mike sa Dumaguete. Sa Pilipinas to, nasa Pilipinas, hindi ka pa Sa nag-move dito sa Canada nun. Ha? Hindi ka pa nag-move ng Canada nun. Hindi pa, kasi kaka 3 years lang namin dito sa Canada eh. We Okay. came here 2022. Tapos, yun, dun sa Pinas na dalawang masterclass ako with Sir Mike. Lahat yun Dumaguete kasi sa Dumaguete maganda yung drumming community dun eh. Tight yung Talaga. community. Tight yung community dun ng mga drummers. Tapos, mga mamahalin din yung mga gamit ng drummers dun. So, mas gusto din namin dun kasi laid back kasi yung Dumaguete. Tapos, ang relax ng mga tao dun. Ang sarap igala dun ba. So, Di pa yun ako nga. nakakapunta ng Dumaguete. Malayo ba yun sa Mm. Cebu? Next to Cebu lang, Next bro. to Cebu. Okay. Mm-mm. Mm-mm. Anong So, meron, bakit nasa Dumaguete yung mga drummer? O nagkaroon lang ng interest yung ibang mga taga-doon? nagkaroon lang ng chance na mas porsigido mag-organize yung mga drummers doon kasi mga mayayaman din yung mga kakilala namin doon eh. Mga mayor na drummer, merong isa na owner ng construction, O tas merong ang trip niya, yeah, drumming ang so hobby niya. pero sila may sariling banda din. Yeah, each of them plays. So, yun din. Tapos, around the community, madami ding sessionist doon na mga magagaling. Madami, actually parang 3 ata, parang nasa ibang bansa na, para mag full-time musician. Oo, Tapos, merong isa na professor ng music sa Silliman University. So, parang well-distributed yung community doon ba? Kahit nga mga babae doon, mga magagaling. talaga. Anong genre Yeah. ang madalas tugtugan nila doon? Most likely, for me, mix talaga. Merong acid jazz, parang for me bro, you name it, kumpleto dun. Oo, talaga. Ikaw, anong Yeah. genre ang madalas na tinutugtog mo o kinalakihan mo? I would say, yung roots ko talaga is yung old rock na parang hard rock, yung batch ng mga Europe, Extreme, White Lion, Mr. Big. Big fan ako na Extreme at Mr. Big. Si Mr. Big Tap, lang ang pamilyar ako doon. kasi extreme kasi parang yung sikat nila na kanta lang is mainstream yung More Than Words. Pero if you dig deep sa mga album Okay, nun, yung pala. yeah, 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 natatanda ko na sila yung kumanta ng More Than. so salbahe yung mga tugtugan nun, mga magagaling yun. Tapos meron din yung album na si Mike Mangini yung nag-drums nun. Yung si Mike Mangini yung pumalit kay Mike Portnoy for a while sa Dream Theater. So, yun yung mga roots ko. Tapos, after no, kasi it was because dun sa uncle ko. Kasi yung uncle ko, yun yung inintroduce while bata pa ako ba, on an earlier age. Yun yung sound trip talaga nila noon, like Mr. Big, yung mga ganun. So, after nun, nag-transition, naging rap metal siguro kasi na meron din nagpakinig sa akin ng mga Limp Bizkit, Linkin Park sa Oo, school. Yun yung sound trip ng mga barkada ko, new metal. Tapos, alternative rock. Then, yun na yung time na makaka-afford na ako. I think it was first year high school na pwede na maka-afford na ako ng cassette tape ba. So, isa sa always ko naririnig ng mga tao na super amazed sila sa banda na to was Incubus. So, nag nag bumili ako ng isang yung album ng Incubus. life savings mo ng mga panahon na yun, binili mo na Incubus. Yeah. Yung mga ganun mo, yung baon na sinisave mo. Oo, Kasi hindi na, hinahatid naman ako sa school. So, hindi naman ako gumagastos ng pamasahe. So, sinisave ko na lang. Tapos, so Incubus, which is isa din siguro, I would say, isa din talaga sa main influence ko. Kasi gusto ko din yung drummer din eh. Kasi first ko na nakinig ng Incubus, it was through
a cover band din sa Cebu. Known sila for covering Incubus songs ba. Tapos, sumali kami ng Battle of the Bands. Tapos, yung contestant na yun, yung banda na yun, tumugtog ng Incubus, Pardon Me. Sabi ko, salbahe itong groove ng kantang to ha. So, yun nga, pagkaalam ko na Incubus, tapos naririnig ko na all over na Incubus magaling daw. Bumili ako ng Incubus na tape. Pero kaso lang, yung album na yun, hindi yung mga older album na Incubus na mas technical pala yung time na yun. So, Morning View, yung nabili ko noon na album. Tapos yun na nagustuhan ko na Incubus, tapos mga ganun. Tapos na doon na yung time na naging active ako sa Cebu, na nag-start ako maging active kasi mayroong alternative band na kumuha sa akin. Like, I was first year college. Nursing yung course ko na tinapos eh. So, while nag-nursing uniform ako diretso sa gig, bro. Tagti 3 sets yung tugtugan namin, tapos naka-nursing uniform ako. So yun nga, nakakatawa Oh, hindi ka talaga. na nagpalit. Yun na yung No itsura bro, mo. kasi minsan galing ako ospital eh. Duty Oh. ba? Pucha, baka So, may dala kang virus dun sa tugtugan. hindi naman, naka-scrub suit naman. So, on top sa uniform, meron pa yung scrub suit. So, uniform, unexposed talaga yung uniform mo. Yeah. Okay. OPM. So, yeah. So, yun, parang nag-rotate na din yung mga influences. Tapos, it came to a point na nung madami na ako nakilala sa Cebu, it came to a point na merong nabuong banda na gusto mag-originals. Yun na yun, yung mga rock music or rock bands na nabuo namin. Original composition kayo? Original composition. Talaga. Merong rock na banda, meron ding pop, ganun. Sa OPM, sino ang influence mo? Meron ka bang influence o talagang puro foreign ang influence mo sa No, music? of course, meron ding OPM kasi weird naman if di natin Hindi ka mabutan nakikinig yung ng sariling salita. country natin na banda. Yeah. For me, I'm a big fan of, if rock, siguro, I would say Willa Baleo. Yung drummer ng Willa Baleo. Una yun sa listahan na influences ko na OPM drummer din eh. When it Talaga? comes to metal. Robert De La Cruz, yun. Yeah. Of course, Urban Dub, Fast Pitch. Because Franco, kasi galing Cebu yung tatlo. So, yeah. Yun sila. Tapos, sa hindi naman rock na side, madami siguro bro. So many bands to name kasi December Avenue, kasi mga mababait din yun. Kaibigan ko din drummer nun. Oh, nice. Yes. Tapos, ano pa ba? Yung batchmate siguro namin na mga bands na noon, like, kasi yung isa kong band, we were given an opportunity na ma-sign ng isang label doon sa Manila. So we were under Sony Music Philippines for quite some time. Tapos yun yung isa sa mga nagbigay ng break for us na maka back and forth ng Cebu to Manila for some tour or mga bar gigs or yung mga opportunity to play with big artists, yung mga ganun ba? Anong pangalan ng banda niyo nun? Three-Legged Men. Bakit Three-Legged Men? Bro, basta parang basta okay. basta alam mo na yung Gets ko alam mo na yung meaning nun. Yeah. So, yun yung banda ko so far na parang okay din yung narating in such way, like we get to play sa Wish Bus, we get to play. Talaga? Yeah. Meron Di ko alam na na-wish ka pala. Yeah. Okay. Two songs yung amin na nasa Wish. Tapos, ano pa ba? More on, meron din kaming clothing line na nag-sponsor sa amin na I'm not sure if you've heard about it. Para, di ba, uso yung mga t-shirt dun sa Pilipinas na mga merch ba, tulad ng mga ganito ba? Yeah.
Yeah. Nick Automatic na brand, nag-sponsor sila sa amin. So we get to play sa mga malalaking festival nila. Like, they call it Thread Fest kasi parang festival na mga different brand of shirts ba. So yeah. O hindi ko alam na ganun kalaki ang Yan. shirt industry ngayon. Yeah. Yeah. So, ganun. Tapos, yun yung mga magaganda experience din. Yun yung sa three-legged men na banda ko. Tapos, ito Tingin ko namang kung isa, two-legged yun, kung two-legged lang ang nilagay nyo dun, mas malayo na rin. yun nga. Tapos, ano pa ba? Yung isang banda ko naman, Stellar Skin. Um, ito yung parang rock din, yung may pagka-Incubus talaga. Like yung Stellar Skin was from kanta ng Incubus na Stellar at New Skin, kaya Stellar Skin yung name. Okay din yun kasi nakapag-album din kami. Tapos, we were finalists of Red Horse Music Laban sa Manila. Like, Oh. na-mentor na kami during that time ba. Pang ilang Uh, Red Horse yun? Pang ilang Red Horse yun? Wait, 2013 yung first, yung second naman kasi dalawang beses talaga naging finalist, bro. Pero yung pangalawang punta ng Stellar Skin sa Manila, hindi ako yung nag-drums noon. Best friend ko din yung drummer, percussionist ng Three-Legged Men. So, yun nga. Pero yung sa kanya, I think it was 2016. I think yung 3 years? pumunta sila ng Manila. Tapos yung akin was 2013 siguro or 2012. Basta yung batch namin, yung nag-champion nun, was Manila Under Fire. Yung next na, yung second time na lumipad sila, it was Insecto Pares ata. Familiar Yan. ka sa ano? Familiar ka sa Music Laban, yung unang-unang Red Horse Music Laban? Yung pinakauna. Yung pinakauna. Kasi, to my Di ba yung first understanding, nag-champion, was it Even or Mayonnaise? sila ba una? Yeah, I think so. Either Kasi sa ang dalawang yun. alam kong una, ang alam kong una yung taga sa amin eh. Pero yung Saan ba inyo? Baguio? Novaliches, ang alam Novaliches. ko sila eh, kasi meron silang picture nung ano eh, nung Yung tawag season 1 dito, talaga? nung Cheque. Oo, season 1. Yeah, Tapos, yun lang hindi ko kasi lang yun yung, kabisado. may nagsabi sa akin na parang yun yung panahon na hindi pa exclusive sa rock ang Red Horse Music Laban. Okay. Okay. Hindi pa siya exclusive na rock lang dapat. Akala ko talaga Even or it's either Even or Mayonnaise. Pero both yun, sure ako naging champion yung dalawa. Okay. Mm. So, mahilig ka na mag-drums. Bata ka. Lumalaki ka. Yeah. Lumalaki ka, drums, drums, drums. So, kailan ano yung unang, what was your first lesson? First lesson na like yung una First kong lesson na tinuro sa iyo ng isang ng teacher, kung sino man unang nagturo sa iyo. so yeah, yun nga, Sir Michael Alba was of course like Ayun yung ano, yun yung tawag dito ang first formal. first formal lesson talaga. Pero nonetheless, yung iba, self-taught yun, yung before ako ng Michael Alba, like, yun lang, like, yung sa bahay, kasi late na din ako nagka sariling drum kit. Kailan na ba yung mga after college na siguro, bro? Paano Yeah, ba maging magaling? Ito ang purpose ko dito, kaya inimbita kita. Yung pinakatanong ko is, paano ba maging magaling na drummer? Like, bro. how do you make sure that you're hitting the right parts of the drums at the right time, the right combination? What's happening inside your head? Paano, kunyari kung pipikit ako, ano yung makikita Mm-mm. ko sa isip ko kung mapupunta ako sa katawan Ang mo wild talaga? kasi ng term na magaling kasi I consider myself na average player lang din ako in such way. For me kasi yung magaling talaga na term is only applicable to yung parang level na nila Sir Mike ba, yung mga malalaking names na talaga like. Kasi yun talaga yung life nila, pagiging drummer like full-time, their whole life ba, like Rickson Ruiz, yung Yeah. sila Bagets, yung full-time musician talaga makikita natin always ba. While tapos for me
siguro, I would consider, yun nga, I would consider myself average player lang din kasi, hindi, masikap din in such way na gusto talaga makipagkaibigan sa mga ibang magagaling na drummers. So, for me, yung nakaugalian ko lang was parang at first kasi nasanay din tayo mga Pinoy, nasanay din tayo na mabigyan ng mga hindi magagandang drum set, 'di ba? Like hindi naman lahat ng gigs maganda yung drum kit na ando nakalatag. So, What do you we do tend about to it? do we tend to do our best na kahit yan lang yung naandyan, hahanapin mo pa din yung sweet spot para mapakinggan siya na masarap or tumunog pa din siya ng maayos. Akala ko yun yung So, dahilan kung bakit may dala-dalang mga snare yung mga drummer minsan eh. Kasi basta itong snare ko, isa din yun. basta ito, Kasi wala na akong pakialam sa it tom-toms nyo. goes both, yeah, it goes both ways kasi it's either mayroong ibang drummers na drumstick lang yung dala or mayroong ibang drummers na gusto nila makuha yung gusto nila na tunog talaga. That's why gusto talaga nila magdala ng buong drum set. Wherein, nangyari din yan sa akin kasi parang minsan natatakot na din ako if pangit yung andun ba. So, for me, kaya, lalo na dito sa Canada, kasi, hindi naman pangit, need mo lang talaga magdala kasi mostly ng venues dito, bring your own ka talaga. Kaya nga. So, merong iba na bring, yung nakalatag doon, carpet lang at yung drum mics. Tapos, dala ka pa ng cymbals, dala ka ng hardware, dala ka ng drum kit. So, yun lang. Pero for me, yun lang, parang need mo lang talaga hanapin yung sweet spot ng drums kasi meron din iba na super ganda ng drums na nilagay pero hindi nakatono ng maayos. So, Paano it wouldn't magtono make ng sense drums? din. Paano ba magtono ng drums? Bro, Kasi nung lumalaki ako, yung pihitan, di ba? Ang oo, oo. ang batayan namin nun basta yung alam mo yun, stretch na siya maigi, pwede na yan. Ewan Tapos ko bro, pahinga mo na lang. kahit gaano ako nanonood, kahit gaano ako nanonood ng mga drum tuning video sa YouTube, parang iba pa din yung na-experience ko nung andito si Sir Mike or yung mga nag-witness ako sa mga masterclass niya. Kasi parang pinapakanta talaga ni Sir Mike yung mga toms ba. Yeah. Tapos, yung snare, sariling preference mo na yun if anong gusto mong tunog ng snare. It's either gusto mo na mataba, gusto mo ng yung high tuning para gusto mo gospel, yung sound. Pero, Depende sa genre eh, no? Na depende sa tutugtugin. genre. Or depende, for me, I would say depende din sa kaedaran. Kasi, merong point in time na gusto ko talaga noon yung mala 311 na sound, yung high, yung parang piccolo na sound, pero yung yung parang Paano yung parang reggae-ish na piccolo? sound ba? Paano yung parang Yung piccolo? high, yung piccolo is yun yung matalas na mga high tuning. Okay. Yun yung mga reggae na sound. Pero there comes a time din na parang ayaw ko na ng sound ng mga kahoy na snare. Parang parang nagustuhan ko yung mga tunog ng mga steel, ng mga brass, yung mga copper. Sobrang laki ba ng difference nila? I Na would say pag depende din wood, sa music. pag wood tapos pag metal yung snare mo in terms of Yung tone. wood, napansin ko, in my own opinion, yung Mas wood masarap siya ma-bass, sa mga mas ma-bass. indoor na venue. Okay. Yeah, mga indoor na venue. Okay yung wood. Pero if yung bigger stage naman, for me, maganda din yung mga brass at steel. Okay. So, yun na yung time na parang nung time na nagkatrabaho, tapos naka-afford na bumili ng own snare, May kala budget na, ko, may budget na. akala ko isang snare enough lang, pero umabot sa point na taga-apat na yung snare, yung ganun ba. Apat na yung snare mo, Hmm. ilan ang snare mo ngayon? Ngayon dito sa Canada, 6. 6 na snare. Ilang kanta ang tinutug? Yung Ano ba apat, 'yon?
tinitesting mo lahat yan. Kunyari, may tutugtugin kang isang kanta, testingin mo siya dito. For me, Tigisa, tapos yeah, mamimili ka. depende Ganun. depende sa gig, mood lang. Pero yung mga ina-upload ko for content, yeah, yung mga ina-upload ko for content, it's all about like if ano yung feel ko na babagay sa kanta. So yeah. If Hmm. yung rock na mga music, more on, dun talaga ako sa mga brass na snare ko. Kasi yun yung parang makapal at yung Pa- like loud talaga yung snare ba. Parang sa mga gitarista, yung pagpapalit-palit mo ng snare, parang effects eh, no? Mm. Yung sa effects, yung sa pedal board nila. Yeah. Yung sa Yeah. gitarista, yun ang kailangan nila. Sa mga Mm. drummer naman, ito ang kailangan yung iba-ibang snare, depende sa Snares, tugtugan. snare, oh yeah, snare. Identity din kasi yung snare. Oo, kasi yung Tapos, identity kung ilan ka saka kung ilan ka yung tom-toms mo, di ba? yeah. Ako, fan ako ng one tone noon sa Cebu. Pero nung nag-Canada na, dito ko na-appreciate yung dalawang tones. Kasi once you outlearn yung isang tom, nagawa mo siya talaga ng maganda. Tapos pwede pa palang isa. Alam mo 'yun? Mm-mm. So mas masarap Mm-mm. eh, no? Mas masarap yung Yeah. For me din kasi noon, parang if isa yung tones mo, parang rockista ka talaga na drummer. Yung mga ganun ba? Ang kilala kong isang tom Parang aesthetic. si ano eh, si Sugar Free, ang drummer ng Sugar Free noon. One tom siya. Yeah. Mm. Tapos ang Mm. drummer naman ng The Dawn, mas Sa marami. music video nga, wala talagang tone eh. Sa Oo, music video ng Sugar. Ah, 'di wait, ba? ano to? Sugar free or sugar Sugar A? Sugar Free. Sugar Free OPM. Ah, free. Okay. Sino drummer nun? Hindi ko kilala kung sino yung drummer no, pero ang vocalista Babae? nila, lalaki, yata. Ang vocalista nila Ah, is alam Ebe ko, di ba Dancel. Evidencel yun? Yeah, Yeah. yan ang sunod kong tanong sa'yo. Why do you think that drummers don't get enough attention or recognition, parang ganun, as much as the lead vocals? Kasi bro, even if essential yung role ng drummer in songwriting, at the end of the day, yung tatatak pa din sa mga tao is kung sino yung Boses. vocalista ng bandang yun, yun talaga yung tatatak na like main member of the band. Kasi if you come to think of it, ito yung trend ng music industry. Pwede palitan yung drummer kahit sino-sino. Well, hindi magmamatter if sinong drummer nakaupo dyan. Yung always pa din nila ma-remember is yung vocalista pa din. Okay. Teka lang, Yun namatay yun. yung ano ko eh, camera ko eh. Teka lang. Take your time lang bro. Mabalik Ayun, na. nabalik na pero ginagamit ko na itong nasa laptop. Hehehe. Okay. Pareho na tayo. Yan. Alright. Welcome back to the show. Mm. Kasi ilan lang Hehehe. ang banda na almost all members kilala ng tao eh. 'Di ba? Bakit ganun? Yeah. Depende din yan sa longevity ng banda. Let's say, Eraserheads. Um, ki- kilala kilala yung lahat ng members as Yeah. well as Raymond Marasigan, di ba? Mm. Kasi influential din talaga sa pioneering din yun eh. Sino pa ba? Bamboo, di ba? Yeah. Kilala yung apat kasi si Nathan, yung si Ira Cruz, si Bamboo, at yung Vic Mercado kasi ang dami din na influence na Vic Mercado ng mga drummers, ang dami niya na-inspire eh. Mm. So, yeah. O ito, Bamboo. Yosha. Lahat ng members, kasi Sir Mike yung drummer eh, of course, like, patas talaga for me. Yeah, yun yung, pero depende pa din sa banda on how, yung pagkakilala sa kanila ba. How do you say, when do you say na, oh, magaling yung drummer nito, magaling yung drummer ng banda? Magaling yung drummer ng banda for me kapag napapasayaw niya yung mga nakikinig like
kahit yung nagnanod or yung mafe-feel ko na tight siya mag-groove, yun lang naman yung basihan namin always, like in general ng mga tropa ko. Kapag na-vibe namin yung kanta nila, if nakukuha namin na parang mag-headbang slowly, yung ganun. Nafe-feel talaga namin yung sound trip ba? Yeah. Hmm. For your feelers, pag nag-feeler ka, anong pumapasok sa utak mo? Mm. Paano ka nagbibilang? Paano yung metronome o muscle memory nilang ba to? Paano ba? Ito bro, dalawang sagot ko kasi way back before, tumugtog ako ng walang metronome talaga sa mga local bands sa Cebu. Pero nung umabot na yung point na yung three-legged men nagba-backing track, I would say mas disiplina ito si backing track. Need mo kasi need mo maging cautious sa bilangan, need mong maging cautious na hindi ka umuuna kasi mayroong metronome eh. So for me, yung fill in for me is always like kung paano mo i-approach in such way. Kasi for me, may tendency, hindi talaga tendency, yung personality ko talaga is an aggressive playing ako in such way na malakas yung playing ko ba. Yung So, palo. Malakas yung palo. guilty din ako doon. Yeah, yeah, so guilty din ako minsan kasi tumutugtog ako sa church every Sunday. So, guilty din ako minsan na parang na-overexpress ko yung self ko. So, malakas siya pakinggan, pero disiplina din. Pero, depende. For me, it depends on how you express talaga yung pag-approach mo sa mga feelings na pinag-a-apply mo ba. Hmm. Careful din in such way na hindi ka na overplaying ba. Hindi ka na nakaka-distract or nakaka-overpower sa ibang members. Yung kada transition, rolling ka ng rolling, ganun. So, sumobra na sa So, rolling eh. nung bata siguro ako, bro, na napagsabihan ako ng uncle ko, Puro nung rolling. bata ako, napagsabihan Ang niya sarap ako. kasi sa tenga eh. Ang sarap kasi sa tenga eh, di ba? Yeah. Mm-mm. Kaya puro ka rolling oh. Kahit wala nang rolling dapat, Yeah. pa-bridge, pa-bridge na eh. Mga ganun. Rolling pa rin. Yun nga. Pag, ba- Kakatawa din eh. Pag bata ka, sanay, evolution-wise, sanay ka ng, Yeah. yung timing is, tama lang yung 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000. Yeah. 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 Paano magbilang ang mga drummer? Di ba Like, dun yung nagkakalituan, like kunyari nagda-drums ka, di ba? Pak, after 4 counts. ah, Ako, nawawala ako minsan sa yung tunog, biglang may ghost note, yung mga ganun. okay. For me din, bro, need din yan i-consider yung chemistry ng kasamahan mo. Kasi if kasama mo na kasi sila most of the time, like matagal na kayong magkabanda, yung counting mo or yung senyas nyo to each other is kabisado nyo na. So yeah, yun yung opinion ko when it comes to counting kasi meron din talaga what if sasalpak ka sa banda na hindi ka talaga familiar, like ngayon lang kayo napag-abot, so baka meron pang awkwardness ba, hindi pa talaga tight ba, pero yun lang yung akin. Pero how do you Gusto train ko for that? talaga na if magka-count din yung Yung counting, how do you train for that na yung counting, always ko minamanage na kuha ko yung attention nila when it comes to playing. Like meron ako mga own signals na gusto ko aware sila now part meron parang meron akong kukunin ko yung attention nila while they're playing para alam nila na papatungan na dito, mag-feel din ako, yung ganun. Yeah. Para ikaw talaga yung driver ng bus ba na kuha mo attention lahat ng pasahero mo para aware sila na ito bus yung driver gagawin eh? mo. Bus Yeah. driver. Ano ka na? Do you read notes?
Bro, no. Straight answer, no. Do you think it's... Kasi si Michael Alba, tuwing pinapanood ko siya, nakatingin siya sa note eh, no? Bang klase kasi yun, Sir Mike, bro. Parang, andun kasi yung full package kasi yun. Hmm. Playing niya, discipline niya, theory niya, yung pagiging effective drummer, check. Pagiging effective bandmate, check. And yung pakikitungo niya din ba? So, full package yung mga ganun eh. Well, for Pero me, I pumunta would dito si say Michael reading Alba, di notes ba? is always an Nagturo ba siya? advantage. Ha? Nagturo ba siya nung nandito siya in terms of sinabi ba niya na, Yeah, nagturo siya ng mga notes. Yeah, yeah, yeah. pero did he explicitly say Minimal notation. na, did he explicitly say na if you really want to be, reach his level, it's necessary for you to learn how to read notes? Parang ganun. I would say hindi naman ganun yung approach ni Sir Mike, pero in-explain niya ano yung advantage on how to be an educated drummer. Yeah. Hindi naman parang sinabi niya, if gusto niyo na ganitong level na kayo, he just told us na in an inspiring way ba na if you want to be an effective musician, go beyond the horizon in such a way na grab the opportunity to be a note to be a sight reader, study the notes, study metronome, ganun ba? Yeah. Do you see yourself studying how to read notes? Bro, I would say Ah, yes. Kasi meron akong kaibigan na puting drummer dito. Nag-offer siya na turuan niya ako. So I would grab the opportunity. nice, ayos. Anong advantage ng, Mm. what's the advantage of knowing how to read notes? I would say if hindi ka familiar sa music, if lalatagan ka na isang kanta na hindi mo alam, babasahin mo lang yung notes, pwede mo na i-play. Compare sa Hmm. Sepra na need ka talaga ng time, let's say, need mo talaga siya aralin or pakinggan muna, o yung notes, isang bagsak lang, basa na, like parang engine start ka agad ba? Basta nakita mo, 3/4, ganto, ganto, tapos ayun na yung bilang. Parang tab sa gitara yun eh, di ba? Yeah, yeah, yeah. Anong, kunyari, merong isa pang universe na nandun din si Ricky Flo, the version of you that knows how to read notes. Anong difference yung dalawa? I would say mas madami siyang music na mapaplay. Pwede siya pang iba-ibang gera na tugtugan. Compared to now, need ko pa isepra, need ko pa isepra para ma-adapt ko din yung music or makabisado ko yung music. I would say if mas bigger opportunity siguro if marunong ka bumasa ng notes kasi you get to play for yung mga corporate na events na mga orchestra playing, big bands, yung ganun, di ba? Yun yung mga Ah, super, yun yung super uh, big paying na gigs ba? yun yung mga The Voice level. Pag ikaw na yung kasali ka sa bandang tumutugtog sa The Voice, mga Yeah, ganun. yeah, yeah. Mm-hmm. Di ba? Yun ang notes nga eh. Yes, bro. Pag nagsisipra ka ng kanta, ilang beses mo siya pinapakinggan? Anong average mo, would you say, to the number of times that you need to listen to the music bago mo siya ma-play Like, ng maganda? yung ways ko kasi bro, meron akong own language na sinusulat ko yung if gusto like for example sa Sunday service at church, meron talagang kanta na hindi ko kabisado. Isusulat ko sa paper ano yung groove niya. Let's say for example, itong kanta na to, kapareho siya ng groove ng isang kanta from this band. So lagay ko doon, ito yung intro, yung ganun. I would say enough na siguro yung 30 minutes for me na isulat at i-feel yung kanta. Pwede na Oo. ako doon. Matutugtog mo na Depende din even sa kanta even ha. the If
what if Even the fillers, mga sobrang ganun. yung fillers hindi siguro exact, I would say. Yung close to reality na feel, or depende if familiar ko talaga yung feel, like you know it by heart, pwede naman. How do you practice a fill? Paano mo siya Feel, bro, pinapractice? it's either yung sa electronic drums ko, or like meron ako ipo-play na meron ako nakitang feel sa Instagram or YouTube na masarap. Tapos, ipa-practice ko lang din yun sa drum set ko. Or, sasabay ako ng isang kanta na maganda yung feel tapos aaralin ko. Yun. Pero basically, yun siguro yung pinaka-least na ginagawa ko ngayon kasi parang it's either tinatamad or hindi na kaya sa oras or merong ibang Busy. Life pinagkakabalahan. happens. Life Yeah. happens eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos papractice mo yung fill. How long does it take before it becomes a permanent na sa arsenal mo? Ibig sabihin, yan na yung magagawa mo na yan lagi. I would say siguro at least isang upuan, bro, would take like, give me like 2 hours siguro. Depende sa feel. Depende if gano'n siya kahaba. Depende if gano'n siya katatak sa utak mo na gagawin mo from time to Memorization time. din eh, no? Yeah. Memorization na may halong muscle memory. Yeah. Yeah. How long ang concern ko, at siguro concern ng maraming tao na gustong matuto mag-drums, how long does it take from a zero knowledge to reach, let's say, your level? Um, With dedicated practice yun ah. with dedicated practice, 1 year siguro, bro. 1 year. 1 year. So kung ako na zero knowledge, mag 1 year ako na 8 hours a day, mag-drums lang ako. Hindi naman 8 hours. Parang panghalimaw na 8 hours. I would say 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Pero Maraming kanta hindi yun ah. naman ganun kalawak yung level ko. Parang for me yun nga, average playing lang din. Na Hmm. nakasanayan lang siguro na nakuha ko yung timpla on how to make my band sound effective ba. Like, yun yung goal ko na if okay yung isang membro, dapat lahat okay. Ako, ang goal ko, ma-reach ko lang yung level mo, masaya na ako nun. La, Ma-reach ko lang. level sa kusina ba, bro? Ma-reach ko yung level mo, the way you played the drums. Tingin ko pwede na ako doon. Kasi ako, I, I play music. Ang pinaka-intention ko with music, hindi naman ako magiging, I'm not aiming to be a professional musician naman eh. Ang sa akin lang, the reason why I'm playing music and, learning how to play instruments is because, alam mo yung mga gathering, wala lang, kasi, alam mo yun, masarap eh, di ba? Pag Yeah. you're surrounded with your Yeah. friends, childhood man yan, high Mm-mm. school, college, alam mo yun, yung may mga gathering and you'll be someone Yeah. that can play the music. Wala lang, it's a vibe, tingin ko. Kasi saka yung mga tropa sa Pilipinas Yeah. kasi, kadalasan, well, ganun naman nangyayari. Siyempre, tropa ka you have the same interest. So, nagbabanda, mga ganun. Mas okay kasi at least, Mm-mm. mas masarap tumambay habang nagtutugtugan. Exactly. Yun ang, yun lang ang purpose ko talaga eh. Do Mm-mm. you have a goal nun nung when you're learning drums na gusto mo maging pro that you actually try to make money out of this or hindi, passion lang talaga to. Gusto ko lang talaga mag-drums. For me, yung goal ko lang talaga at first was, well, yung bata ako, makapalo ng magagandang drum set. Yeah. Okay. Tapos, makapag-gig siguro. Makapag-gig.
Tapos, it goes, it goes wild yung pangarap mo kapag one by one, you get to achieve na eh. So, Ang for sarap me, no? it came to a point na, Paramdam. for me, bonus na lang yung mga bonus na lang yung nakatugtog kami sa Manila, na-sign kami ng record label. For me, bonus na lang yung out of the hard work na ginawa ng band members eh. But for me, yung fulfilling talaga siguro for me is when you get to have someone like other drummers na sabihan ka na they were inspired by your playing, they were inspired on how you show your passion to others or share. That's why I started teaching din dito sa mga anak ng mga churchmate ko. Yung mga ganun. Nagti-teach din ako ng drums kasi you wouldn't know bro that by the next upcoming years baka yung tinuruan mo yun na yung mga next Travis Barker, yun na yung mga next Prodigy pala, yun na yung no? mga next na yeah. Next na mga So galing na drummer. always ako naniniwala sa mga ganyan eh na Totoo yun, lalo totoo na yun. ngayon with technology. Yeah, with technology lahat provided na. And for the record, Pops, let me thank you. Kasi, Mm. ang totoo niyan, I Mm. already somewhat given up with drums. Tapos, Mm. okay na akong mabuhay hanggang sa huling araw na hindi ako na nagda-drums. Alam mo yun? Pero nung nakita ko yung mga video Yeah. mo, Mm. nung nakita ko yung mga video mo, I was inspired na like, why not? 'Di ba? Meron now you're older. Now, I mean, you're working, you can save money. Kasi dati nung bata ka, hindi ka naman, kung gusto mo mag-drums, hindi ka naman Exactly. makapag-drums, hindi ka naman nagtatrabaho eh. Wala ka naman pera eh. Pero ngayon, Yun nagtatrabaho nga. ka na. Need mo pa support ng parents mo. Ngayon, nagtatrabaho ka na, you can buy, if you really passionate about something, you don't have any excuse now that you're Mm. an adult, working adult, to not Yeah. do it, Yeah. di ba? Kaya, uy, nakita ko yung Mm. video ko. Sabi ko, ang galing na ito. Na it's inspiring na, oh, siguro, reconsider going Mm. back sa drumming. Kasi, noon, parang college ba, Yeah. or sometime, I was debating which instrument ang pag-aaralan ko. Or Mm. pag-focusan ko with either drums or guitar. Sabi ko, pag kunyari, pupunta ka sa tatambay ka, mas madaling bitbitin yung ano eh, mas madaling bitbitin yung gitara kaysa sa drums. Saka man bitbitin mo yung Gitara. drums. Di ba? O kaya manchichicks ka, di ba? Pwede kang mangharana, gitara, Yeah. mabilis magagamit, mabibitbit mo yung gitara. Unlike sa drums, sa hindi niya rin ma-appreciate yun kung magda-drums, mag-ingay Mm. ka lang doon. Di Yeah. ba? Iingayan lang sila nun. Yeah, that's why, Papi, thank you. Kasi, ano, you Mm. reignited the the interest and desire towards drums. Pag nagkapanon, bibili ko ng electric drums gaya ng sabi ko sa'yo para Mm. makapag-practice. Makapag-practice ba? Yes, bro. Mm. 'Di ba? Anong end Thank goal you din, mo? bro. Oh, welcome, Pops. Anong end goal mo sa drumming? Like, how do you wanna be remembered as a drummer? For me lang nakapag-contribute sa community ng drummers in such way na nakapag-inspire din. Tapos, when they get to remember my name, they would remember na matinong drummer din yun. Okay sa madaming Pero, kakilala. Ganun. And, ano ba hindi yeah. matinong, And ano ba of yung hindi course, yeah, for matinong? me, yung, wa- yung madaming galit na banda kasi di nagsisipra. Hindi nagpa-practice. Yeah. Mm-mm. Tapos, for me din, siguro ito yung number one, is non-negotiable sa akin yung
playing sa church eh. Kasi, of course, God-given talent to. Kahit early ako nag-start to play drums. Pero, for me, it's a way of giving back the glory to God for allowing me to have this talent. No? So, yun din. For me to continue playing on a Sunday service at church, yun yung parang number one goal ko siguro. Nice. Do you think anyone can be a decent drummer? Nowadays, yes. Mhm. Kasi we got all the we got all the materials, we got all technology, sa access din sa pagbili, lalo na dito sa Canada. It's either music store or marketplace. Pwede ka talagang harap-harapan mag-start kagad maging drummer or mag-ensayo ng mabuti. Depende lang talaga sa sikap, bro. Sa sikap saka sa accessibility rin siguro. Kasi kunyari, paano kung, can you imagine kung pinanganak ka sa, in a different universe, pinanganak ka, tapos lumalaki ka, there's no instrument, gaya nung kinalakihan mo. Do you think, pero you develop the same interest towards Mm-mm. the drums, tingin mo mapupursue mo siya? Or ipupursue mo pa rin? Yeah. If limited yung resources mo, ma-force ka talaga na mag-come out of your way or like need mo talaga magsikap na at least to have your own personal drums or decent drums para magamit mo sa practice mo. Napaka-fortunate, no? Napaka-fortunate ng mga tao na, like yourself, a reason to be grateful for, na you, yung faith mo is designed na you have the ability to buy your instrument and to pursue that passion. Ikaw, Mm. meron ng ganun. So, Mm. very lucky. Di ba? Yeah. Mm. Merong iba, hindi, kahit gusto nila yung drums, hindi nila mapupursue yung drums. It's because, unang-una, wala silang lugar na paglalagyan nun. Di ba? Bro, yan Pag din yung bumili nangyari ka, for me. walang Yung paglalagyan, yeah, yung first sinalagyan one dun. year dito. Yeah, yung first 1 year namin dito sa Canada kasi nakikitira lang kami. Tapos we were renting din at the same time after nun. So hindi talaga pwede acoustic. Buti na lang, okay yung electric. Tapos understanding din yung na nakatira sa basement na nagre-rent din. So, yeah. Pero nung nabigyan ng chance na magkabahay, yun na talaga na parang sabi ko, mag-acoustic na Na-unleash, talaga ako. na-unleash Yeah. ka na. Saan nakalagay ang, Yeah. ano, nasa Unleash din basement? yung gastos kasi basement. Yeah. Tapos doon din yung nag-unleash yung mga gastos ko kasi ah need mo ng lahat for recording, lahat. Grabe. Oo nga, Pero worth it din naman talaga. speaking of, you were able to land, ano ba tawag doon, sponsor deal. Paano nangyari yun? Mm-mm. At, um, yung brand na yon was from my hometown Cebu. Tapos, yung owner nun is yun yung meron akong band sa Cebu na naiwan kasi yun nga nag-Canada na ako. Tapos siya yung pumalit. Tapos super close din, tropa ko din talaga yun na drummer. We grew up in a same community dun sa Cebu na tinatawag namin na Drum and Bible. Parang maraming drums na siniset up tapos magde-drum shed kami, palitan ng mga ideas. Tapos after nun may Bible sharing. So lumaki yung community doon, lumawak yung network namin ng mga drummers. Tapos yun na, yung nung andito na ako, sinabihan ako ng tropa ko si Jom Jom na
Shoutout kay mag-create doon siya Jom. ng brand of stick. Yeah. So, nung nag-create na siya ng brand ng stick, sinabi ko sa kanya, bro, number one supporter mo ako dyan. Hahanapan ko ng paraan na aabot ng Canada yung stick mo. So, yun nga, first, napa-order ako ng 15 pairs ata yun. Tapos, next one, 15, up until 25, 15 na naman. I think, if i-total na siguro, abot na siguro ng 100 pairs na napadala ni Jom dito. So, Nice. up until yung platform ko din, ginamit ko din to 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 showcase yung brand niya. So if you notice yung mga videos ko, always ko talaga tinatag yung shred drumsticks up until Nakita ko nga. binigyan ako ng opportunity ni Jom na maging artist roster. Yeah. So at the same time, distributor for dito sa Canada kasi wala namang problema wala namang problema in shipping those sticks here kasi masipag naman tayong makipagkaibigan ng mga nasa Pinas na pwede ba makipasabay ng drumsticks dalhin dito. So yeah. Uh, So blessed din kasi maraming taga Cebu na nagsiuwian doon for vacation tapos pinapasabay ko. So yun lang. Marami kasing Yeah. Cebuano dyan. Maraming Tapos Bisaya dyan sa Calgary. yeah, madami din. Mga churchmates namin. Yeah. Mm-hmm. So, yun yung time na in-approach ako ni Jom na i-include nila ako sa artist roster nila. Of course, blessed considering na dito na ako sa Canada tapos hindi talaga ganun active ako sa music pero yung banda ko dito is yung variety na show band, like cover bands na tumutugtog sa mga pubs, tumutugtog sa mga iba-ibang establishment dito. Pero hindi na Ilang talaga yung tulad na level sa Pinas na ano bro? ilang pubs, ilang resto bars na ang natugtugan mo dyan? Saka ilan ba meron? Nung nandyan ako, wala akong napuntahan kahit isa. Maraming siguro, bro, super dami talaga. You wouldn't imagine na ganun. Parang yung iba, scattered lang around Calgary or outskirts of Calgary, pero madami talaga, bro. Tuwing ano to, Biyernes ang tugtugan. Tuwing kailan ba ang tugtugan? Friday, Saturday, meron ding Saturday lang, meron na. Pero considered yung mga Burr months going to December, magiging busy yan kasi company events, yung mga ganun. Pero yung ibig ko sabihin, kunyari ako, Pilipino ako, nasa Calgary ako for a weekend, nandun ako ng Biyernes hanggang Linggo. Mm. Gusto ko manood ng live Yeah, band eh. Saan ako pupunta? yeah. Madami bro, like downtown area, mayroong mga pubs doon na nagpapabanda, nagpapa-acoustic, Pero meron kung ding gusto ko mga kung Pinoy ang tugtugan, ganun. Meron bang you regular go na to ganun? yung mga Filipino. Yeah, meron. Barrio Fiesta ang tawag, meron sa Adobo Memorial, meron sa Pacific Hut. Actually, dito sa Calgary, I think we have 5 or 6 Filipino resto bars na active every Ah, talaga. weekend. Yeah, How would you yeah. describe the demographics ng mga, ano, pumupunta sa Na, mga pub, na mga resto Pinoy na bars? banda dito, bro. No, ng audience, I would ng audience ng audience, mga pumupunta. bro, like, yeah, good. Para for me, yeah, decent enough na mag-enjoy talaga yung tutugtog. Anong edadan ang pinag-usapan Like, natin? napupuno din. Anong Ha? edad? Anong edad? What's the demographics? I would say, Ano yung ba to? young adult starting doon, going to pamilyado. Yeah. Millennials to Gen X, mga ganon. Yeah. Kompleto naman so far. Depende din sa event. Wala rin Gen Z, bihira eh, no? Kasi nga, kung tutugtugin mo, mga OPM na tugtog. It's, Yeah, konti yeah, lang ang Gen Z yeah. na familiar sa kanta na yun. Yeah, oo. Mm-mm. Di ba? Ayos.
Ayos, sir. Yun lang. Salamat sa pagpapa-unlock sa akin, Papi. Sana mabisita ko yung Bro, studio. Makita ko ng personal yung studio mo. Curious ako sa studio mo eh. bro, hindi talaga yun studio na professional, like DIY lang yun talaga. Fortunate enough and blessed lang siguro ako na supportive yung wife ko. Kasi siya Ah, yung tumulong na ma-figure out namin yung wood panels, tapos yung acoustic foam, then yeah, lahat marketplace and Costco yung Temo ako wood eh. Kakabili panel, ko lang Temo. Amazon yung acoustic foam. Yeah. Bumili ko ng Oh. acoustic So foam lahat lang parating talaga ng Temo eh. pwede. Oh. Oh, so pwede na yan, bro. Walang problema, walang imposible. Walang Effective posible. yan. We'll see. Which means Malalaman natin. papabili ka na talaga ng electronic drums. Oo, oo. Naghanap lang ako ng Okay. maganda Wait, nabili ng mo na? hindi pa, naghanap pa ako ng maganda na pasok sa budget. Kasi gusto ko yung may pumapalo na pedal eh, alam mo yun? Okay. Ayoko yung parang silinyador ng sasakyan eh. Ano, yung may... Yung walang pumapalo, alam mo yun? Oh, no, 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 no. Meron talaga. Roland, bro. Roland. Yun yung electronic kit ko na ginagamit ko even with my students, Roland eh. Hmm. Pero I mahal would kasi ng say Roland sa mga 2,000 ng Roland eh. yung it would play... No, no, no. Meron 1,200, 1,400. Same sa akin. Hmm. Anong rating mo dun? Kung mag-marketplace ka pa, baka mas 1K lang eh. 10 out of 10, Anong, bro. Roland. talaga? TD07, kompleto. Kompleto. Yun yung new generation na Roland, nag-start sila na maglagay ng mga Bluetooth sa module para Hmm. i-Bluetooth mo yung kanta na Maririnig gusto mo mo yung, i-play along. yeah, yeah, yeah. Pag napupunta akong Long and Yeah. McQueen, ganun ang Yeah, ginagawa. naririnig. Pwede mo sabayan ba? Tinetesting ko yung Yeah. drums nila. Yeah, oh. Bro, anong province ka nga? Manila, wala akong province eh. Manila. No, no, now ba? Now? Now. Wait, Nandito ako sa... nasa Pinas ka? Hindi, kala ko naman tinatanong. Kasi di ba taga Cebu ka? Kala ko tinatanong mo kung saan ako sa Pilipinas eh. Oh, yeah, 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 yeah. No, no, now, Ma- saan ka sa Canada? Edmonton. Edmonton? Bro, Yeah. andyan ako ang daming beses na tumugtog ako dyan. Oh, kailan lang? Kahit, pero wala Yeah, pa akong pwesto sa last White month. Alb. Oh, sa Blues and White? Pumunta ka ng Blues and White? Oh, Blues and White, tumugtog ako dun. Oh, sayang. Kailan yun? Kailan ba? June? June ata or July? Oh, June. Okay. Wala pa akong Yeah, pwesto nun eh. dun kami. Last month lang. Kailan ka babalik? Pag Okay. bumalik ka ulit, sabihin mo ko para ano tayo. Bro, of course. Oh, Meron din kami mga Canmore na gig. Sabihan din kita. sige. Pero mas Mm. malapit sa katotohanan nyo. Malayo yung Canmore eh. Dito lang sa ano muna tayo. Edmonton. Yeah, yeah, yeah. Update kita, bro. Update kita, bro, ha. Sabihan kita. Sige bro. Maraming salamat, Pops. Bro, Pakakawalan na kita at thank you, thank you. makapagpahinga ka. Thank you so much. No Sana worries, bro. I Pleasure, hope pleasure. to Thank you talaga, bro, ha. meet you in person. Oh, basta nasa Calgary ka, magsabi ka lang, bro. Tambay Sige, tayo. Pops. Ayos. Salamat, salamat. Thank you, sir. Ingat, Bye-bye. bro. God bless, bro. Thank you, God thank you. bless you. Bye-bye.